Magandang araw mga boss. Kailan lang nabili ni customer itong sasakyan niya. At bago niya raw nabili ito, napa-PMS na. Tapos pina-PMS niya ulit. Pero sa pangatlong pagkakataon, ako naman daw yung mag-check up. Actually mga boss, ayon kay customer, pag nagpreno siya, meron daw itong langit-ngit or ingay or sipol. Ngayon, hindi ko mag-get yung sinasabi niya pero nakakarinig daw siya ng ingay. Tapos napansin ko, nung in-start ko itong makina niya, hindi pino yung andar niya, medyo manginig yung makina. Kaya simulan ko na yung trabaho mga boss. Sana lang magawa ko ito ng maayos sa awa at tulong ng Diyos. After ko matanggal itong gulong niya, check upin ko yung brake pad. Kung manipis na yan mga boss, papapalitan ko. Pero pag makapal pa, lilinisin ko lang yan. Kadalasan kasi pag manipis na itong brake pad or marumi, dyan ang gagaling niyang ingay. Sa pagtanggal ng brake caliper, gumamit lang ako dyan ng box wrench na number 14 para matanggal ko yung 2 bolt dito sa brake caliper. At dahil sa natanggal ko na yung 2 bolt na number 14, pwede ko na ngayon iangat itong brake caliper. Tapos isunod ko naman sa tatanggalin itong 2 brake pad. Medyo masikip, itong isa muna. Kung makikita nyo itong brake pad mga boss, grabe na yung dumi nyo no. Kaya kailangan talaga linisin na yan. Possible na, ayan na yung pinanggagalingan ng ingay kapag nagpreno si customer. Ayan no, kita nyo. Sumiksik na yung dumi dito sa gitna ng brake pad niya. Parang hindi naman ito na PMS, baka silip PMS lang ginawa dito. Tapos nagbayad na siya ng 6,000 mahigit. Hindi naman daw niya nakita kung paano ginawa. Dito sa akin mga boss, habang ginagawa ko yung sasakyan niya, nasa likuran ko, nakatingin siya, nakabantay. Sa panahon ngayon, ayun kasi yung pinakamaganda para walang isipin ng isang tao. Ipakita mo kung paano mo ginagawa. Para sa akin kasi ayun ang maganda para hindi sila magkaroon ng pagdududa. Pero kung tiwala naman na sa iyo yung tao, walang problema. Sinasabing problema ni customer na kapag inapakan niya yung brake pedal niya, maingay. Sa nakita ko mga boss, talagang marumi lang itong mga preno niya eh. Ayun lang eh. Isa pa itong sliding pin niya, pakinggan nyo. Ito, sa patong problema. Oh. Ayaw po kayo. Oo. Kaya tumutunog. Kaya maingay. Pag nagpreno ko, wala ka narinig, tek-tek, gumaganon. Medyo po, medyo. Ha? Ganun po. Ayan, oh. Dahil na pagpa-atras po. Kasi nga mga boss, kaya maingay yan, itong sliding pin niya, natuyuan na ng grasa. Ganon din itong sliding pin niya sa taas. Wala nang grasa eh. Ginagasahan kasi ito eh. Tuyuan na rin po. Kaya hindi ko naniniwalang PPMS to eh. Kasi kung talagang na PMS yan, napaka-imposible naman tuyo ng grasa. Yung sasakyan nga na bagong bili mo, 5 taon na, hindi ko pa ginagalaw minsan yung sliding pin dahil siksik pa ng grasa yan. Ito kung na PMS talaga yan, dapat may grasa pa yan. Mga boss, nakikita nyo naman, hindi ako naninira. Ayan o, wala nga grasa. 6,000 mahigit ang binayad ni customer para sa PMS. Maawa ka naman sa kapwa mo tao, huwag ka naman kakampi sa masama. Totoo naman yung sinasabi ko kaya huwag mo ikakagalit. Ang gusto ko lang naman mangyari kaya ko yan sinasabi para matuto kayong mag-ingat yung mga customer. Tandaan nyo yung paggawa nyo naman ng mabuti, hindi yan magbubunga ng masama. Pero yung ginagawa mong pagkampi sa masama, magbubunga yan ng masama sa pamilya mo. Kasi nga, yung maling ginagawa mo, magiging tama na yun sa mga anak mo. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman yung sliding pin mga boss. Nung inisprayan ko ng brake cleaner, grabe yung dumi niya. Importante kasi bago ibalik itong sliding pin, malinis yan. Narinig nyo naman yung sinabi ni customer, ayan na yung naririnig niya na lagitik. Pero meron pa daw siyang naririnig na isa, yung parang langit-ngit ba, yung pag umaatras siya, positive na yon sa mga brake pad niya at sa brake shoe. Yun na yung ingay na naririnig niya, kumakapit. Kasi nga, kahit hindi ko pa nabubuksan yung 3 gulong nito sa preno, sigurado ko sobrang dumi din yan. Kasi ito pa lang sa umpisa pa lang ako, grabe na dumi yan eh. Di lalo pa siguro yung 3, kahit hindi ko pa yan nakita. Alam nyo mga boss, kahit 6,000 lang mahigit yung nagastos ni customer, nakakapanghinayang din yun ano. Kasi kahit 1 taon pa mga boss, yung grasa sa sliding pin, hindi basta-basta mauubos yun. Lalo't ito hindi naman masyado ginagamit ayon kay customer. Sa paglinis lang naman ito mga boss, kung tutuusin, napakadali lang naman. Ayan o, ganyan lang. After mo maliha, ma-sprayan ng brake cleaner, punasan ng basahan, ilagay mo na yung brake clip na natanggal, dito sa baba, natanggal ko kasi mga boss ilagay mo na ngayon itong nalinis mo na brake pad, ganyan o. Kung pag nailapat mo na siya, o dito ka naman sa kabilang side na brake pad, ilagay mo rin yan. Pag nilagay mo naman kasi itong brake pad mga boss, nakita yung tinuro ng daliri ko sa baba. Ayan, tapos sa taas yung tinuro ulit ng daliri ko. Ayan ang pinaka-guide niya. Itapat nyo lang siya dyan. Pag naitapat nyo na itong brake pad, pwede nyo nang idiin yan. O, diba? Salpak na siya. Ganun lang siya kadali. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss, kayo na maglinis, sigurado pa. At hindi pa nasasayang yung pera nyo. Sabi ko kay customer, panoorin niya ito sa video kung paano ko ito ginawa. Para sa susunod, ikaw na yung gumawa.
Biro nyo naman, sa Quezon City pa umuwi si customer, napakalayo niya sa akin. Kaya sabi ko, tandaan niya kung paano ko ito ginawa. Yung sliding pin mga boss, after ko malinisan, pati yung boot niyan, nakita nyo, di ba, pinahiran ko ng grasa, tapos inilagay ko na siya dito sa brake caliper holder. Pag nailagay nyo yung dalawang sliding pin, siguraduhin nyo yung boot niyan, na ilagay nyo ng maayos dito sa brake caliper holder niya para hindi siya pasukan ng dumi. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo, tsaka mo ngayon ilagay yung dalawang bolt na number 14. Inuna kong ilagay yung bolt sa taas, tapos dito naman yung sa baba mga boss, ipinakapit ko muna yan sa thread niya. Siguraduhin yung kumapit ng maayos yan para pag ginamitan nyo ng impact wrench nyo, hindi siya malus thread o kaya naman yung box wrench nyo. At pag okay na yung pagkakahigpit ko ng tornilyo dito sa brake caliper, punta muna ako dito sa ilalim ng makina. Dahil nga sa i-change oil ko na rin daw ito. Gagamit ako dyan mga boss ng number 17 na box wrench. Ayan mga boss, luluwagan ko itong drain plug niya. Pag maluwag na, tanggalin ko na itong drain plug at patuluin ko na itong langis. Pagkaunti na lang itong tumutulong langis, pansamantala, ibalik ko muna itong drain plug niya. Ipakapit ko muna yan sa thread niya, tapos gamit yung box wrench sa number 17, hihigpitan ko muna yan. Dahil nga ang susunod kong gagawin dito mga boss, ipa-flashing ko muna itong makina bago ko ilagay yung pang pinal na langis. Sa pag-flashing naman mga boss, kung meron kayong budget, pwede namang gumamit kayo ng ordinary oil lang, yung pinakamura, ayun ang gamitin yung panlinis. Gaya na itong ginagamit ko, yan. Ordinary oil lang yan mga boss. After ko maisalin itong 3 litrong ordinary oil, ilagay ko yung engine cap, tapos pa-start ko itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle hanggang sa ma-consume nyo na yung 5 minutes. Na naka-start nga itong makina. Hindi nyo siya kailangan i-revolusyon, wala kayong ibang gagawin. Pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede nyo nang i-switch off itong makina. Ito na mga boss, naka 5 minutes na ako. Kaya switch off ko na itong makina. Tapos, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Dala ko yung box wrench sa number 17. Luluwagan ko ulit itong drain plug niya. Tapos, tatanggalin ko na yan para patuluin ko ulit yung langis na ginamit kong pang flashing dito sa makina. O yan na mga boss, diba? Pinapatulo ko na siya ulit. At para hindi masayang yung oras nyo habang nagpapatulo kayo ng langis mga boss, punta muna kayo dito sa position ng lumang oil filter nyo. Para maluwagan nyo na yon at matanggal nyo na, nang sa ganon mapalitan nyo na yon ng bagong oil filter. Ayan lang naman siya mga boss, nasa tabi ng turbocharger nyo. Sa pagtanggal naman itong lumang oil filter, madali lang, gagamit ka lang dyan ng oil filter wrench, tapos luwagan mo yan, ang pihit mo pakaliwa. Pag maluwag na, pwede mo nang kamayin yan. Hindi kasi pwedeng hindi nyo kakamayin yan. Nakita nyo naman yung position, masikip. Kailangan talagang gamitan nyo ng kamayan sa pagtanggal. Nakita nyo naman yung position niya. Talagang iiwas-iwas nyo siya para mailusot mo itong lumang oil filter. Pero matatanggal nyo yan. Ayan mga boss, diba? Natanggal ko na. At bago mo naman ilagay yung bagong oil filter, punasan mo muna itong pinaka-base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. Dapat malinis yan. At yung o-ring ng bagong oil filter mga boss, pahiran nyo ng langis yan para pag hinigpitan nyo itong bagong oil filter, hindi mapilipit yung o-ring at hindi siya magkaroon ng leak. Pag naipakapit nyo na itong oil filter sa thread nya, pwede nyo na ngayon gamitan niya ng oil filter wrench para sigurado kayong maayos yung pagkakahigpit nyo. Pero wag naman sobra-sobra sa paghigpit mga boss. Pwede kasing madamage yung o-ring yan or yung gasket, problema pa yun. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong inlet hose dito sa turbocharger niya papunta dito sa air filter cover. Ayan mga boss, makikita nyo, isinalpak mo na yan. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 10. Higpitan mo itong clamp niya. Importante na mahigpitan mo ng maayos yan mga boss ha. Dapat wala siyang singaw. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng dalawang clamp, balik ka na ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo para mailagay mo na yung drain plug niya. Pero bago yon, kumuha ka ng basahan. Punasan mo muna itong oil pan mo, yung pagkakabitan mo ng drain plug. Tapos, pwede mo na ngayon ipakapit itong drain plug mo sa thread niya. Tsaka ka ngayon gumamit ng box wrench na number 17 para mahigpitan mo na yan. Pag okay na, punasan mo ulit itong drain plug mo para pag nag-leak test ka, madali mong makita kung meron siyang leak. Tapos, pwede ka na ngayon bumalik dito sa ibabaw ng makina mo para magsalin ka ng langis. May nakaredy si customer na 7 liters. Pero ang inilagay ko lang muna dito, 6 liters. Ang diskarte ko kasi dito mga boss, after ko masalina niya ng langis, pa-start ko muna itong makina. Tapos, after ng ilang minuto or kahit 1 minute, 2 minutes lang mga boss, switch off nyo na yung makina, palipas ka ngayon ng mga 5 minutes, tsaka mo ngayon sukatin ulit dito sa dipstick mo. Pag nasukat mo at kulang, o tsaka ka ngayon magdagdag. Ganun lang. Pero bago ko pa-start itong makina, papalitan ko muna yan ng fuel filter. Dahil nga sa napansin ni customer, medyo magalaw itong makina or hindi pino yung andar.
Yung air filter nito mga boss, chinek ko, bago naman, walang problema. Sa pagtanggal naman itong fuel filter mga boss, madali lang. Meron lang naman yan isang socket wire dito sa ibabaw, tapos sa ilalim meron ding isang socket wire na tatanggalin ka. Tapos yung dalawang fuel hose, meron siyang tig-isang clamp. Gamit yung plier, ilis mo lang yung clamp nila parehas para matanggal sa pagkakaipit itong dalawang fuel hose. Nang sa ganon, mabunot mo siya dito sa upper pump. Pag okay na, gamit ka ng socket wrench na number 12 para matanggal mo yung dalawang nut dito sa upper pump niya. Nang sa ganon, may angat mo na itong fuel pump assembly mo at mahugot mo na itong isang socket wire pa. At dahil sa natanggal mo na itong fuel pump filter assembly, unahin mong tanggalin itong fuel pump sensor niya. Ayan mga boss, nakaroskas lang yan. Pag natanggal nyo, tutulo na ngayon yung diesel niyan. Tapos gamit ka ng fuel filter wrench para maluwagan mo itong lumang fuel filter. Sa pagluwag nitong fuel filter, pihitin nyo lang yan pakaliwa, luluwag na yan. Pag maluwag na, kamayin mo na yan para mas mabilis mong matanggal itong fuel filter dito sa upper pump. Dahil sa wala akong panghangin mga boss, punasan ko itong paglalagyan ko ng fuel hose. Hihipan ko na lang yan. Kaya naman. Ayan mga boss, kung makita nyo hinipan ko. Lakas nga nung diesel na lumabas eh. O, kita nyo tumutulo, diba? Hinihipan ko yan eh. Para kung may nagbara dito sa diaphragm niya, matanggal. Tapos pupunasan ko itong upper pump niya. Pag okay na, ito namang fuel filter sensor niya. Lilinisan ko yan mga boss bago ko ilagay itong o-ring. Pag bumili ka kasi ng bagong fuel filter, may kasama na siyang o-ring. Kaya yung lumang o-ring yan, mapapalitan na rin. Kaya lang mga boss, takang-taka talaga ako dito. Grabe yung dumi nitong fuel filter sensor niya eh. Hindi man lang nilinis. Tapos itong lumang fuel filter niya, dami ng gas-gas. Ano yan, binalik? Ilagay ko na itong bago mga boss. Ayan, kahit naabutin niya ng 6 na buwan, tatapatin ko na kayo. Hindi yan mag-iitsurang lumang-luma. Isunod ko naman sa ilagay itong fuel filter sensor niya. Ayan mga boss, yung nasa ilalim. Higpitan nyo lang ng maayos. Okay lang kahit kamayin nyo, walang problema dyan. Pero itong fuel filter niya, dahil medyo masakit na yung kamay ko, ginamitan ko na yan ng fuel filter rin sa paghigpit. Ayan mga boss. Sa paghigpit ng fuel filter mga boss, gaya ng dati, parang oil filter, wag naman sobra-sobra sa higpit. At dahil sa okay na yan mga boss, ibalik ko na sa dati niyang position itong fuel pump filter assembly ni customer. Siya nga pala mga boss, dahil sa masyado nang mahaba itong video, pasensya na, abangan nyo sa part 2 kung mawawala ba yung problema ni customer na pag inapakan yung brake, meron siyang maingay. At dito sa makina, kung pipino ba yung andar nito after ko mapalitan itong fuel filter. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!